Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayon tanghali ng Tuesday. Grabe mga news natin ngayon mga lodi at sobrang tindi ng mga nangyayari ngayon globally mga lods, no? So grabe yung balita natin. So bago ang lahat mga idol, palike niyo yung video natin at syempre sa mga hindi pa na-subscribe gusto ng ganitong content, everyday news, update globally, crypto, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, andito ang ating BitGet nandyan sa baba ng description natin. Okay. So ito na nga mga idol, no? Kaninang madaling araw, gabi pala to. Alas ano to? Anong oras to? Alas 12. Hindi. Alas 11. Hindi, alas 10 pala, sorry. Alas 10. Mga lods, no? Nag-pump yung market natin kagabi, no? Pero ngayon nagkakaroon ulit ng correction. No? Ito yung Bitcoin na umabot siya ng almost 70k. Nauntog siya sa 70,000. Mga lodi, no? So yung range ng 70,000, ayan, dyan siya nauntog, mga idol. And then ngayon, bumagawa na naman siya ng momentum pababa. No? Pero titignan natin kung ano mangyayari dyan, mga lods. Dahil nga, syempre, medyo bad ang nangyayari sa atin globally. No, Iran, Israel, US, Pakistan. Grabe, bakbakan niya ng bakbakan mga lodi, hindi tumitigil. Kawawa naman yung mga tao dun, no? So mag-update tayo ngayon. Yung position natin nandito pa rin mga lodi, hindi pa rin natatanggal, no? Waiting lang tayo. So check natin kung ano na ang mga balita ngayon mga idol. At umpisahan na natin sa matitindi talaga. So ito mga idol kita nyo to. Ano na? Tanggalin natin yung sounds. Ayan. Para lang siyang sa pelikula mo lang makikita. At akala mo AI, no? Ganyan talaga 'yon, mga lodi. Iran 'yan, ay Israel yung lugar na 'yan. Inatake sila ng Iran, no? Ayan, no? Kumbaga nagdadasal na lang yung mga tao dun. No, at ingat talaga nako, andiyan yung akin. Ito na yung pagkatapos ng Iran attack on Israel, no? Ayan, no. There's a fire in Tel Aviv. Iranian rockets hit their targets with professionalism and sparkle in the skyrocket over Tel Aviv, turning its night into a day. Watch out kasi ito yung mga na-intercept na missile, kaya ganyan bumabagsak mga lodi, no. Iskaden Friud, tama ba yung basa ko? At everything happening to Israel is national duty. Grabe, mga idol, no? Kung ikaw, alam nyo ba na wala, kahit sa Dubai, mga lods, no? 'Di ba inatake yung airport doon? Kahit mismo yung mga mayayamang tao doon na gustong umalis muna ng Dubai, mga bilyonaryo, wala, hindi sila makaalis. Mga lodi, kasi sarado yung airport lahat at delikado sa himpapawid mga lods, no? Yung mga, kaya kumbaga yung sinasabi, di ba, na iba na gusto nang umuwi, nako mukhang ang pinaka-safe na pwedeng mangyari sa kanila is magtago muna sa pinaka-safe na place. Ayun yung pwedeng mangyari, ang pwedeng gawin muna. Dahil yung pag-alis is delikado, hindi pa pwede, mga lods. Ganun ka grabe yung nangyayari, mga idol, no? Grabe. Isipin mo ganyan sa alam mo, mas malala pa sa New Year 'di ba? Oh. Tapos eto mga lods, eto yung isa sa pinakamalupit at mahal na gamit ng US. It is said that this is a largest American radar in the Gulf for early warning with a range of 5,000 kilometers and a price of $1 billion and $100 million, 1.1. It was monitoring the entire Middle East and it was bombed. So totoo yan mga lods, sinagot niya ni Grok. So isa to sa mga malalaki o isa sa mga inaasahang radar, no, sa Middle East na gamit ng US mga lods. At ayun na nga, tinira na. Grabe, no? Ang aatakihin talaga ngayon is yung mga kumbaga airport, base, yung mga ganito, ayan, yung mga importanteng bagay, 'di ba? Para hindi na sila gumana, mabawasan yung kanilang lakas, mga idol, grabe. At eto naman, kita nyo rito, documentation of the moment, one of the American fighter jets fell in Kuwait
It crashed near the highway and American forces lost 3 fighter jets in Kuwait yesterday. So, yung hindi ko natin alam ba't hindi siya nakapag eject, no? We don't know, mga lodi. Pero grabe na yung nangyayari ngayon, no? Ano na, sobrang grabe na ngayon. Hindi na kumbaga hindi na 'to yung 'di ba dati, halimbawa yung Russia and Ukraine sa ground pa mas marami pang bakbakan sa ground. 'Di ba? Kumbaga may mga tangke tapos bakbakan ng sundalo mismo, may mga maliliit na drones, ganon. Pero ngayon hindi na wala na, puro rocket na, rocket, missile, malalaking drones para kumbaga suicide drones tawag nila doon yung mga pinapasabog sa 'di ba sa Burj Khalifa, ayun yung pinangatake, yung suicide drones, mga lodi. So wala nang mga sundalo, kumbaga mga kinokontrol na lang, missile, drones, ganun na, mga lods. So medyo mabigat na to, mga idol. Ito yung sinasabi natin sa airport ng Dubai Airport has become completely out of service. May God protect the Emirates. So ayan, mga lods, wala ni airport nila. Imagine gawin yan dito sa atin. Kasi yung iba sinasabi, kasi 'di ba nabanggit natin kahapon na maraming EDCA site dito sa atin, base ng US. So kapag inatake tayo ng Iran, mga lodi, yung mga base doon, talagang damay tayo. Tapos may mga nag-comment naman na di aabot dito. Hindi ba? Hindi aabot yung missile. Siyempre may kung kaya nila, kung gusto talaga nila yan, mga lodi, magagawa nila yan, mga lods, no? At ibig sabihin ba nun, magpapakampante ka na pagka ganun? Pag tayo inabot, yari talaga tayo, mga lods, no? At tapos tatakihin din yung airport natin, walang tatakas, kumbaga lahat may stranded. Tulad din nangyari sa Dubai, 'di ba? So mahirap 'yan, mga idol. At ito yung pinakamabangis na sinabi ngayon ni Trump, mga lodi. President Trump on the nation, you will soon know what the response will be to the attack on the US embassy in Riyadh and to the killing of the US military personnel. Sabi niya rito, sabi dito ni Kelly Mayer, nakausap niya raw si Trump. I just spoke to President Trump. He said you'll find soon what the retaliation will be for the attack on the US embassy in Riyadh and for the US service members killed. Kasi marami ring namatay doon, mga lords. He also told me he doesn't think boots on the ground will be necessary. So, ibig sabihin, puro airstrike to, mga lods, ang gagawin nila dyan. Puro airstrike, wala sa ground. No? Yung mga super drones, nako, makikita natin yung mga super drones, mga lodi. Matindi na to. Grabe na yung nangyayari. At syempre yung Iran, mga lodi. Alam nyo ba yung Iran? Sa mga hindi, ito sige, basahin ko lang muna tong sinabi dito ni Vice President JD Vance. JD Vance na nilito ako sa player ng sino ba 'yon, yung import sa Philippines, sa PBA, si Jody Vance. US Vice President to Fox News, sabi dito, we can continue the war against Iran for a short period or for a much longer period. Kumbaga sinasabi niya rito, kung gusto niyo na matagalan kasi ayaw niyo sumuko, papayag kami tumagal. No, kaya ubusan ng source. Ubusan ng power source. Destroying the Fordo facility is not the end of the road. And the goal is to extract a long-term Iranian commitment. Kumbaga ang gusto nila maayos at kumbaga sumunod sa kanila, parang ganoon yun mga idol. No? Sabi dito, we want someone in power in Iran who is willing to work with us, no? Kasi mga idol, syempre patay na nga yung prime minister nila si Khamenei. Merong presidente doon, merong acting president doon, pero yung pinaka-head ng security ng Iran, mga lodi, ayaw talaga pumayag. Ayaw nila makipag-negotiate sa US. Okay, so ganito yung sinabi parang sinasabi dito ni Vice President JD Vance, mga lodi, maglagay na kayo ng mamumuno dyan na makikipag-cooperate sa US. Dahil kung hindi, tatagal to. Maraming mga resources pa masisira, maraming tao pa mamamatay. At kung sa patagalan lang ng bakbakan, mga lodi, siyempre sa tingin natin yung mas powerful yung US doon. 'Di ba?
Ganun yung mangyayari. So parang binibigyan na ng clue ni Vice President na maghanap na kayo dyan ng pwede maging leader na makikipag-cooperate sa US para tumigil na to. Alam nyo ba na yung Iran mga lord? Alam na sino nakapanood ng 300? Si Leonidas. 'Di ba ang kalaban nila yung Persia? Which is yung Persia yung pinakamalakas dati, 'di ba? May mga movie pa na Prince of Persia. Tapos yun nga sa 300, 'di ba? May kita mo yung sila yung pinaka malakas na bansa noon, 'di ba? At ngayon mga lodi, ayun yung Iran. Iran yung Persia eh. Sino nakakaalam nun? Na ang Persia Persia dati is Iran na ngayon ang pangalan, no? Ayun sila ngayon, mga lodi. So, kung binabase ko lang sa mga napanood ko sa movie, ha. Yung mga napanood ko sa movie ng mga Persian, talaga matatapang 'yun, mga idol, di ba? Talagang strategic sila eh, lumaban dati. Ilang beses ko napanood yung Prince of Persia eh. Diba? Iran na pala sila ngayon, no? So, medyo sa tingin nyo makikipag-cooperate ang Iran o yung mga tao sa Iran sa US, mga lodi. Kasi parang ayun na lang yung pinaka solusyon. Okay, so kung nawala man si Khamenei, syempre yung mga devoted na tao niya, ayun yung magpapatuloy. No? At siguro, ayaw talaga nilang sumapi o something sa maganda diyan makausap yung mga leader. Syempre wala namang walang malulutas yung bakbakan, mga lodi. Malulutas yan pag may mga pinag-usapan na ganito ganyan Ganon, no? Doon lang matatapos yan. Pero kung walang mag-uusap diyan, walang matatapos diyan, mga lods. Ganun lang inikita natin, no? At eto nakita ko lang to, mga lodi. Isasama ko lang. Sabi kasi ni Pampius, kilala niyo naman si Pampius XRP Army to. Deep State is bombing Dubai to kill Ripple and XRP. So parang sinama niya yung Ripple and XRP sa pag-atake sa Dubai. Bakit? It's all connecting now and it's darker than you think. Ito na. Dubai and UAE have been quietly positioning themselves as the vanguard of financial revolution, embracing XRP and Ripple technology long before the rest of the world caught on. They were among the very first governments to dive headfirst into this, adopting Ripple's product from cross-border payment stablecoin and now real-world asset tokenization. So, alam na natin yan, ilang beses na natin na news yan kung nanonood kayo sa akin na unang-una talaga yan, mga lodi, no? UAE, talagang inadapt nila yung Ripple, yung XRP. Matagal na, 2023 ko pa ata na news yung una niyan eh. Tapos, grabe. So, sila talaga yung nauna. Nakipag-partner sila sa Ripple. Yung kumbaga yung US, ngayon na lang yan, nalaman na nila. Kung gaano kalupit yung Ripple XRP, yung XRP Ledger. Pero nauna na yung Dubai. So ngayon, ang sinasabi ni Pampius dito, kumbaga ayaw na inatake nila yung Dubai kasi parang ayaw nila na nauna sila eh. Kumbaga, makakalamang, no, yung UAE. The deep state can't stand it. They're terrified of XRP's success because it threatens their iron grip on global finance. And now, they're lashing out at Dubai with orchestrated attacks trying to destabilize the one place where this tech is thriving unchecked. Don't believe me. Ayan, sabi niya. Ayan na, pinaliwanag niya na, 2010 pa, etc., etc. Sabi dito, but the real game changer is the real-world asset tokenization boom in Dubai. The UAE has turned XRP Ledger into a fortress for turning physical asset into the digital gold. Talagang nauna kasi talaga yung Dubai eh. 'Di ba? Remember the 280 million diamond tokenization deal, control alt backed by Ripple, team up with Billion to digitize certified diamonds, all custodied under Ripple secure vaulting and compliant with UAE regulators like BARA and DMCC. Now, Dubai Land Department launched their tokenized pilot on XRP Ledger 2025, part of a grand plan to tokenize $16 billion property on XRP Ledger in 2033. So, ang ganda ng plano ng UAE, mga loads, at sila yung nauna sa XRP Ledger o sa XRP sa Ripple makipag-partner. So, parang hindi kayang tanggapin yun ng deep state, kaya kailangan nilang basagin yung Dubai. Di ba?
So, ayun lang sinabi niya dyan, ha. Ang kulit nun. At hindi lang yan, mga Lodi. Alam nyo, ba't biglang nagkakaroon ng atake sa iba't ibang bansa? Tapos ngayon, inaatake na rin yung inaatake na yung XRP and Ripple, mga Lodi. Tignan niyo yung sinabi dito ni Charles Hoskinson. Cardano co-founder Charles Hoskinson calls out Ripple CEO Brad Garlinghouse for his bad bill better than no bill. Ayun sinabi ni Brad Garlinghouse eh. You climbed up the ladder and you pulled the ladder up so no one else can climb up with you. Anya, all of us in the industry. Kumbaga parang nagiging bitter ngayon si Charles Hoskinson. Kasi alam nila mga Lodi, sila mismo nakakaalam na once na mapasa yung Clarity Act, mga Lodi, napakalaking impact niyan sa Ripple, sa XRP, mga idol. Nagiging bitter sila ngayon. Kasi once na mapasa yun, talagang grabe. Kasi parang sinasabi niya, sige, pakinggan natin para malaman nyo. And you're a security by default. You have to go beg, borrow, plead, and steal to get your way out of the security side. It's not a sustainable or good model. And then you got guys like Brad Garlinghouse come by like, well, we just got to have no bad bill instead of just no bill. No, you climbed up the ladder and you pulled the ladder up so no one else can climb up with you. That's not good regulation. That's the same oligarchy and nepotism that we all complained about with the banks. And because you're on the other side of the table, now it's good for you. So, kumbaga parang sinabi ni Charles Hoskinson, hindi, nasa taas na kasi kayo. 'Di ba? Nakaakyat na kayo sa taas ng ladder tapos hinilan niyo pataas yung hagdan para wala na makaakyat katulad nyo. Parang ganoon yung sinabi niya. So nagsiselo siya. Alam niya sa sarili niya na nasa taas na yung Ripple, mga Lods. Pero ito lang sagot ko diyan, mga idol. Ngayon nag-iiyak tong mga to, yung mga ibang founder ng mga iba't ibang project. Pero nung nilalabanan ng Ripple yung SEC, magkano ginas ng Ripple, mga idol, para lang matalo o maging maganda ngayon yung sitwasyon ng crypto? Asan ba sila nun? Wala naman sila, nanonood lang sila. Ripple lang yung mag-isang lumaban nun, 'di ba? Tapos ngayon gusto ba tumutulong na yung Ripple na mapasa agad o sana mapasa yung Clarity Act, pero ang dami nilang sinasabi na naman. Kumbaga, yung pagiging bitter, mga idol, is talagang ramdam na ramdam mo sa lahat ng project pagdating sa Ripple and XRP. Kaya pala hindi na mapapansin niyo yun, lahat ng mga project parang biglang galit sa XRP bigla. 'Di ba? Ang daming sinasabi, shitcoin daw, ganito ganyan. Pero kung pag-aaralan mo yung XRP, talagang may karapatan sila magselos. Hindi natin alam ha. Basta yun yan, mga idol, no? Sabi nga ng mga comment dito, climbing up the ladder is an unfair description of being targeted by the SEC and having to fight for survival. Imagine, mga idol, nung magkano lang yung XRP nun. 'Di ba? Dinilist pa nga ng Coinbase yung XRP eh. Nung kinasuhan, dinilist. Kumbaga talagang tinabla pa sila. Iniwan sila ng mag-isa nun, mga Lodi, lumaban sa SEC. Tapos ngayon nanalo sila ngayon, tapos ngayon nakakaangat sila, nakikita nila yung ng Ripple, bigla sila magsiselos, magiging bitter sila ngayon. Ganun yung nangyayari ngayon. Sabi dito, if I paid $150 million for a ladder, kasi nga $100 million yung binayad para labanan nila yung SEC, ganun yung ginas nila. While other industry leaders just sat, ate popcorn and watch, I'd pull the effing ladder up too. O, di ba? Alam talaga na, kumbaga, yung mga may alam dito, mga Lodi, talagang malalaman na naiinggit lang sila. Sabi nga dito, where was he during the lawsuit? Wala. 'Di ba? Sino ba lumaban doon? 'Di ba? Ripple lang, si Brad Garlinghouse lang ang laging ni interview. Kawawa nga siya noon eh. 'Di ba? Where was folks like Charles when Ripple got sued and was fighting for clarity for the whole industry? 'Di ba? Ngayon lang nila inaani yung Clarity Act, mga idol. Pero noon pa 'yan. Gustong maging batas nila Brad Garlinghouse yung Clarity Act. Dati pa hindi nila pinapansin. Tapos ngayong mapapasa na at alam nila na magiging maganda yung epekto, saka sila magpapasukan, tapos aawayin pa nila yung Ripple. Di ba? Oh yeah, they turned their backs in mass. Sabi nga rito, Ripple is a private company and I don't blame them for going for maximum industry advantage, mga Lodi. Business yan mga idol di ba? Tsaka gulangan lang, di ba? Biglang nagalit na no?
Hindi, okay din yan. Kasi meron akong Cardano kaya na nabenta ko na eh. Nag-profit naman tayo doon. No? Pero, wala eh. Mga lods eh. Ano lang tayo, realidad lang. Di ba? So, ganun. Ito. Nag-trending to sa mga XRP Army mga Lodi Ngayong March 2, official na nakapasok ang Ripple Prime, dating Hidden Road sa NSCC directory ng DTCC. Ito yung pinakamalaking cleaning house sa Amerika para sa stock, bonds at maraming securities. Parang nakakonekta na sila sa main pipeline ng traditional finance. Ito yung mga talagang ginagalawan ngayon ng Ripple. Binili nila yan, pinaghirapan nila yan mga Lodi. Kasama tayo dyan kasi tama yung pera natin dyan. Hindi, joke lang. Bakit malaking bagay ito sa XRP? Magmamigrate ang post-trade transaction pagkatapos ng trade settlement collateral management papunta sa XRP Ledger. Mas mabilis, 1 segundo lang, mas mura at mas efficient kaysa sa lumang sistema, mga brother. Pag ginamit ng XRP Ledger, kailangan ng XRP para sa transaction fee, liquidity bridge, pansamantalang collateral reserve sa ilang transaksyon. So, nasa gitna talaga yung XRP. Ito sa mga hindi nakakalam, ang pinakamagandang technology ngayon is XRP Ledger. Okay? XRP Ledger, ayun yung nagkakandara pa silang gusto nilang gamitin yan. Lahat sila, mga bangko, lahat yan. At ang nasa gitna niyan is XRP. Kaya nga sabi dito, kapag ginamit ang XRP Ledger, kailangan ng XRP para sa transaction fee, liquidity bridge currency, pansamantalang collateral reserve sa ilang transaksyon. Kahit maliit na porsyento lang ng 3 trillion na volume ang mapunta sa XRP Ledger, malaking demand yan para sa XRP dahil bawat transaksyon na gumagamit nito, posibleng magka-real utility burn o lock up ng XRP bilang collateral. RLUSD stablecoin ng Ripple gagamitin din bilang collateral, pero si XRP pa rin ang native bridge at settlement asset sa ledger, mga Lodi. Sa madaling salita, hindi to ibig sabihin na bukas tataas na ng 10x ang presyo. Hindi naman ganoon, wala naman tayong sinasabing ganoon, mga idol, no? Pero ito yung tunay na institutional adoption na matagal nang hinihintay ng XRP community. Pinapasok ng Ripple ang XRP sa loob mismo ng traditional financial system, hindi na sa labas o sa side lang. Gets nyo ba? Kung matagumpay na mailipat kahit parte lang ng volume yan sa XRP Ledger, mas maraming tunay na gamit ang XRP, mas mataas ang demand, mas magandang position para sa presyo sa pangmatagalan. Exciting na panahon para kay Jeblo at sa XRP. Pero tandaan, crypto pa rin, mas risk, do your own research, di ba? Ganun talaga yan, mga idol. Pero ngayon yan. Yeah, documented pa yan, Ayan, Ghost Live, nag-live na kasi mga lods Gumagana na ngayon. Pero sabi nga, hindi naman bukas bigla maging $10 yan, magta times 10. 'Di ba? Ongoing yan for long term. Ganun nga ta. Kumbaga na flip na isang switch, pak. Sabi nga ni Brad Garlinghouse, 'di ba? Hindi isang switch lang ipi-flip natin, maraming switch. So ito na flip na isang switch, mga lodi. Okay? So punta tayo sa Clarity Act ngayon, mga idol, no? Kasi tapos na yung March 1 Ano nangyari? Akala ko ba deadline is March 1? Addressing Horowitz, Head of Government Affairs is stated, sabi dito, what we've heard from the senators is that we're not trying to make either side happy. Kahit sino wala magiging masaya. Hindi magiging masaya yung side ng mga crypto boys, hindi magiging masaya yung side ng mga banko boys. We are very too close that moment where both sides aren't very happy, which ironically usually means getting close to the deal. So malapit nang mapasayan, mga lodi. At sabing ako, naniniwala ako kay kahit ano pang sabihin dito, naniniwala pa rin ako kay Brad Garlinghouse. Pag sinabi niyang April, 90% mapapasa yung yung bill, di doon ako sa April. Yeah? March, April, next month pa yon. March ngayon o next month. No? Ayun na, doon ako sa kanya, naniniwala. Kung sa iba, maraming sabi bukas, next week, di mas maganda pag nangyari yon. Pero yung pinaka main info na sinabi ni Brad Garlinghouse, doon ako babase. Kasi siya may alam yun nandun lagi sa meeting yun
Di ba? Oh, yung iba kasi, wala, andyan lang, nag-ibasa lang ng balita. Oh. JP Morgan state that crypto market could go parabolic in the second half of 2026. The key lies in the Clarity Act. O, di ba? Mga idol. Papaalala ko lang etong Clarity Act na to, mga idol, matagal ko nang naririnig yan sa Ripple, hindi pinapansin yan. Hindi nila pinapansin, tinatawanan lang nila yan, mga lodi. No, na pag gustong magpasa ng batas ng Clarity Act ng Ripple, Brad Garcia, sabi nila, ngayon, dati hindi nila pinapansin, ngayon pinagkakaguluhan na. Oh, 'di ba? And there's a 70% chance of approval according to the Poly Market. Ito pala yan yung Poly Market. 70% approval, maaprobahan sa half ng 2026. Kahit walang specific month, pero doon. Why could it change everything for crypto? It would give institutional, alam na natin kung ano yung mangyayari kapag nagpasa yung Clarity Act, okay? So, ayun na. Now, let's do the constructive calculation. Just 1% from pension plus financial advisors. 1% allocations for on 140 trillion is equals 1.4 trillion. And that's a conservative scenario. So, malaking pera talaga yung papasok, mga idol. Once na mapasa yung Clarity Act, babaha ng pera. Lahat ng bangko magda-dive una-ulo. Ayun nga yung sinabi nila, di ba? They will dive in head first. Head first, bloody asshole. Diba, una-ulo, dugo puwet. So, sinasabi ng mga bata yun, sige, talon, una-ulo, dugo puwet. Okay na. Ayun na hinintay na. The Clarity Act could be the most important catalyst for crypto in 2026. Imagine, dati hindi lang pinapansin. Ngayon, ito na yung pinaka-importanting catalyst sa 2026. JP Morgan, the largest bank in the US, publicly betting on a parabolic rally is a signal that cannot be ignored. Di ba? Will the Clarity Act be the event that unleash the next bull market? Bahala na kayo kasi alam nyo, maraming mag-research kayo para alam nyo kung saan kayo pupwesto. Marami kasi ngayon nagsasabi na bear market na, ilang taon ba ang bear market? 1 year, 2 years? Dati sa 4-year cycle. So, kung bear market na ngayon, which is para sa akin okay lang kasi kung bear market ngayon, ganun pa rin naman ginagawa natin nagbobodega tayo, may pinaghahandaan tayo. Bodega tayo hangga't kaya natin, di ba? Pero kung ito na yung bottom at palipad na tayo, which is parehas pa rin, goods pa rin kasi nagbobodega tayo Kung lilipad na, di kasama tayo. Ganun lang yun, mga idol, no? So, ganun lang, research lang tayo. At ito, pinakamagandang news na nakita ko ngayon. War just made XRP the most important asset in the world. Di ba? So, ngayon, kumbaga yung gera ngayon, ginawa nilang pinaka-importante yung XRP. I mean, nalaman na sobrang importante ng XRP. While SWIFT disconnected Iran, Russia, and threatens all of BRICS, Ripple already has 300 plus banks connected. ISO 2022 ready compliance kasi ang XRP. OCC banking license plus Fed account, active rails in the Middle East and Asia. The old system is collapsing and Ripple is replacing it. XRP isn't expensive at $3. It's cheap for what's coming. Chill wins to with fast payments without SWIFT. Who else ready for the moon? Sabi dito. Kasi kung titignan nyo rito, yung speed ng SWIFT 3 to 5 days, samantalang XRP 3 seconds lang. 3 to 5 seconds yan actually. Yung cost $25 to $50, mga lodi. Imagine that. Halos 1,000 plus tsaka 2.5. Pero ang cost ng XRP, mga lodi, sentimo lang, 0.0002 pa. Sanction countries na nabablock, pwedeng mag-sanction, di ba? Pag sinabi ni Daddy Trump na papatawan kita ng sanction, hindi mo na magagalaw yung asset mo. Limited na lang. Pero yung XRP Ledger, universal yan, mga lodi. System age, 1973 pa to, pero binuo ang XRP Ledger is 2012, blockchain na, mga lods, no? So,
Kayo nang bahala dyan, mga, mga lodi. No? Anong gusto nyo gamitin? 1973 pa o 2012 technology? No? Oh, ayan, 2012 technology mga idol, pero wala ito pa ang pinakamaganda ngayon, ha. Wala pang tatalo diyan sa XRP Ledger mga lodi pagdating sa technology, sa bilis, di ba? Sa chip, sa scalability, sobrang lupit niyan mga idol. So, ayan. Tapos gusto ko lang dito pa ba 'yan? Ay, nawala na si coach. Ayan, puntahan lang natin si Coach Miranda. Meron ako nabasang post niya. No, sabi niya rito mga idol, saan yan? Hindi yan. Ito. Sabi niya rito, Iran fired 165 missiles. Each interceptor cost 4 to 6 million dollars mga lodi. No, yung humaharang dun sa missile, di ba? Yung alam niyo yung Iron Dome? Oh, so magkano daw yung kumbaga ito yung price daw nun. Billion sunog sa gera, and this came from printed money, no, yung fiat money, di ba? Eventually every war, every print, eventually your fiat devalues, do, kaya nagkakaroon tayo ng inflation. Bitcoin and gold will benefit, no? Oh, ayan Siyempre crypto rin mga lods, no. So ayun, gusto ko lang sabihin yun, okay? Tama si coach doon, okay? So, ayun ang ating news ngayon, mga lodi, no? So, ang gusto kong sabihin, kapit lang, mga lodi, at syempre, kung kaya nyo magbudega, budega lang kayo, mga lods, no? Mag-ano rin yan, magbe-benefit din tayo sa pagtitiis natin ngayon, okay? So, sa mga walang pambudega at naka-hold lang, don't panic sell, di ba? So, tahimik lang tayo, mga lods, huwag tayong magdesisyon ng mali ngayon, importante yan So ayun, no, kita-kits tayo mamayang gabi sa susunod na video natin, okay? So maraming salamat sa manonood. Like nyo yung video natin, subscribe kayo, at syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng description, okay? So ayun lang, maraming salamat, magandang araw sa inyo mga kapatid, at What's up? Ch- 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 ch-